sa request for petty cash. So, ito yung file, February 18, 2024 replenishment. So, meron 10,000. And then, kung may magre-request, like for example, si OJ, nag-request siya ngayon ng petty cash para sa ingredients ng donuts. So, lalagay lang niya yung date dyan. Tapos yung pangalan niya. Tapos mamimili ang petty cash custodian sa Edral kung ano yung pagkagamitan. So, kung ingredients bread yan, ipag-fill up ng choose expense item, ilagay lang sa particulars yung details. Like for example, chocolate filling is 320, flour, let's say 500, sugar, 250. So, ang total niya is 750, magkano yun? Bali, ganito total, 320 plus 500 plus 250. So, 1,070 yung total. So, kailangan na i-screenshot to para maaprubahan. Tapos kasama ng mga resibo na yung audit ni Yani. So, automatic sa top sheet, lalabas kung ano na yung running balance na titira as per record sa ating petty cash at saka ano-anong gastos. So, itong first petty cash with receipt form is hanggang 10 to. Kung ubusan na, pwede naman dito. So, 20 yan. So, bali, 4 yung ginawa ko. So, halimbawa, meron na namang another expense. So, let's say 219, 2024. Tapos, 80 yan. Kailangan niya ng gasoline. Request ng gasoline. Gasoline for the delivery. Let's say, 100. So, 100. Screenshot ito. Papadala sa GC for my approval. Kasama ng mga resibo. Kailangan mayroong mga resibo. So, mapapansin natin that nag-adjust na ulit dito yung expenses. May gasolina at ingredients sa bread. So, sa pallet say, kailangan bumili ng gasol kasi naubusan na tayo. So, bumili ng gasol. Ito yun ay under sa gasol for the oven. Let's say 1 kilogram o 5 kilogram of gasol. Let's say 1,080. So, ganun pa rin yung gagawin. Kailangan i-screenshot and then napadala sa group chat. Tapos kailangan na may resibo. Kapag walang resibo, considered yun na cash advance. So, kung sino yung nag-request, pag hindi siya makasubmit ng resibo, automatic, siya yung magbabayad nun. Hindi considered expense yun. So, i-deduct yun sa sweldo. So, makikita na nag-update na ulit dito sa ating top sheet. So, let's say the following week na naman, si Ojo nag-request ulit for the date na let's say to 23. Bibili ulit tayo ng ingredients sa bread. So, this time, ang bibili natin is, let's say, with flour na 250. So, ilalagay lang ng presyo. Ganun ulit yung gagawin. So, kailangan ng screenshot. Send ang resibo sa group chat for my approval. So, automatic mag-adjust yan. So, once na umabot na ang balance, or only, let's say, ang balance is, less than to 5. So, dapat mag-request na. So, kung mag-request na, si Yani, pipicturean niya lang to. Tapos ipapadala. Together with, of course, yung mga resibo na kailangan na nakatago yun. So, yun. Ganito yung gagawin natin yung effective immediately sa ating petty cash. Thank you.